Yon, what's up mga lods for today's video? Kasama ko pala ang aking kumpare. Papunta pala kami dito sa bahay namin sa Palayan City, Nueva Ecija. Ang sadya ko nga pala dito is para magbayad ng bills. Dahil 2 months na nga ako hindi nakakabayad ng kuryente at overdue na rin ang aming tubig. Last month nga pala nang pumunta kami ng aking anak para magbayad ng bills. Kaso naman hindi kami umabot at nag-cut off na. Hindi na nga ako makabayad sa G dahil delay na nga ang payment ko. Kaya kailangan na talaga pumunta dito mismo sa opisina nila upang magbayad ng direkta. Umalis kami sa Manila ng 9 a.m. Dumating kami dito sa Palayan ng 2 p.m. Wala naman traffic sa expressway pagdating namin dito sa San Rafael. Nako po ang haba ng traffic. Kung hindi ka sisingit, hindi ka makakatagos sa susunod na bayan. Gawa nga ng ginagawa ang mga kalsada. Dito nga inabutan na kami ng gutom kaya dito lang kami kumain sa tapat ng munisipyo ng Palayan. Ulam namin is paksiw na pata, isdang sarsyado, minudo, 2 papaitan na sabaw, 2 extra rice at hindi mawawala ang sili na may kalamansi. Pinaspasan nga namin ang kain nga namin dito dahil ginutom na nga kami sa biyahe at tinahabol ko nga rin na makapagbayad na ako ng bills. Ayos na ayos rin tong kinainan naming karinderya, masarap na at mura pa. Kung magawi kayo dito sa Palayan, dito lang yan sa may tapat ng munisipyo, ang katabi niya is police station. Dito nga itapos na nga kami magbayad ng bills kaya dumiretso kami dito sa may palengke ng Palayan upang bumili ng aming mahahapunan. Yung kumpare ko nga yung pinagdiskarte ko kung ano ang bibili niya at lulutuin niyang ulam para sa hapunan. Bumili nga siya ng 2 bangus, ang isa dito ay sasabawan at isa naman ay iihawin at mga sangkap na kakailanganin. Bumili nga rin pala kami ng konti naming maiinom upang pagdating sa bahay is makapag-relax kami. Mula nga dito sa palengke hanggang doon nga sa bahay, isaabutin nga ng 15 to 20 minutes sa pagbebiyahe. Malayo-layo nga dito sa amin ang palengke kaya pag may nakalimutan ka, tiya, kamot, ulo. Pag uwi nga dito sa bahay ay nagluto agad ang aking kumpare ng sinigang at inihaw na pupulutanan at hahapunan. Morning mga lods, ngayon nga pala ay second day namin dito sa Palayan City. Hindi ko na pala na-videohan ang nangyari kagabi dahil nga dala na rin ng pagod. Hindi ko nga pala napakilala sa inyo ang aking kumpare at ang aking matalik na kaibigan aka Dustin David. Ayaw na. Maaga nga palang nagising ang aking kumpare. Tinanong niya ako kung meron ba daw akong guwantes. Sabi ko meron dyan. Bakit ano bang gagawin mo? Isa-isahin niya daw bubunutin ang mga damo sa bakuran. Mas maganda daw kasi pag binunot kasama ang ugat para matagal na hindi tutubo ang damo. Literal niya nga inisa-isa ang paghanap ng mga ugat nito para isang buo niya nga matanggal ang mga ugat nito. Buti na nga lang at hindi na makapit ang ugat nito sa lupa. Hindi katulad dati na halos hindi mo nga mahila dahil nga sa sobrang tigas. Mauubusan ka talaga ng lakas. Maganda rin pala ang panahon ngayon dito. Medyo makulimlim na merong pag-ambon. Dito nga isinimulan niya ng kalaykayin ang lupa dahil meron pa nga daw maliliit na ugat dito sa ilalim ng lupa. Nabubunutin niya daw ang mga ugat nito para hindi na daw tumubo sa lupa. At kung tumubo man uli ay konti na lang ito sa ibabaw ng lupa. Okay, dito pala malinis na. Ito nga na to. Pinag-iipon-ipon niya na nga rin ang mga sanga nakakalat dito sa may bakuran. At ang mga tuyong sanga nga ay kanya nga sinigaan nang mabawasan nga ang kalat dito sa bakuran. Kay ganda ng pagmasdan ng bakuran dahil sa kaibigan na nagmalasakit. Nakusa niya nga itong ginawa na walang hinihintay na kapalit. Kita ko na ang pagod sa kanya. Pawis niya ay tumatagaktak. Balat niya na'y nabilad. Malinis niya lang ang bakuran. Salamat pre sa iyong pagmamalasakit. O siya, anong oras na pala? Ako'y iinom na pala ng aking gamot. I-share ko lang ang tinitake kong supplement. Ito palang tinitake ko ay nakakatulong sa akin upang maging normal ang aking high blood. Mayaman ito sa vitamina, mga mineral, enzyme at fiber na kailangan ko upang makatulong sa pagbabawas ng mataas na kolesterol. Alam nyo ba pag mataas ang bad cholesterol natin sa katawan, dito nagsisimula na magkaroon tayo ng sakit. Isa na ang high blood, diabetes, kidney disease at heart disease na pananakit ng dibdib, pagbara ng mga ugat at kakulangan ng supply ng hangin sa ating muscle, puso at sa ating utak na humantong sa pagkaka-stroke at atake sa puso. Kaya napakahalaga talaga ng fiber sa katawan. Ito ang maglilinis ng mga toxin natin sa katawan upang panatilihing malusog at malakas ang ating immune system. Tandaan, huwag natin tipirin ang ating kalusugan. Ika nga prevention is better than cure. Kung gusto nyo itong tinitake ko, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Alas 4 nga ng hapon nang pupunta kami sa palengke upang nga bumili ng pagkain na aming mahahapunan at konti daw maiinom. Hindi nga namin
namin dala ang sasakyan dahil sa kadahilanan ito ay coding kaya magkukommute muna kami. Pagdating nga namin dito sa pilahan ng tricycle, wala nga kami nakitang namamasada o baka may mga hatid na. Siguro mga 10 minutes kami nag-abang sa kakahintay ng tricycle dahil limitado daw ang pasahero dito kaya konti lang ang namamasada. At yung iba naman ay meron pansari-sariling service. Kinontrata na pala kami ni tatay dito, siya na rin daw ang maghahatid sa amin pa uwi. Sabi ko nga baka matagal lang kami at willing naman daw siya maghintay kasi nga sayang nga naman pag bumalik siya na walang sakay. Malayo-layo nga ang public market mula dito sa amin. Aabutin nga ng 4.5 kilometer bago makarating. Kung lalakarin nga ito mula dito sa amin hanggang dun sa palengke ay aabutin nga to ng kulang-kulang 1 oras. Trivia ko lang sa mga hindi nakakaalam. Alam nyo ba ang capital city ng Nueva Ecija is Palayan City? Nang akala ko nga rin dati ang capital city ng Nueva Ecija is Cabanatuan City. Dahil sa Cabanatuan City itinayo ang mga naglalakihang establishmento. Noon ngang Hunyo 1965, pinagtibay nga ng Kongreso ang Republic Act No. 4475 na lumikha ng isang lungsod na pinangalang Palayan bilang kabisera ng lalawigan ng Nueva Ecija. Napili ang pangalang Palayan dahil sa reputasyon ng mga lalawigan bilang kamalig ng bigas ng bansa. Sa bisa ng Proclamation No. 495 na nilagdaan ni Pangulong Diosdado Macapagal noong Disyembre 5, 1965, itinatag ang Palayan City. Dito na pala kami sa public market ng Palayan City. Ang balak nga lutuin ng aking kumpare is maglilitsyo kawali nga daw siya at tokwa na ihalo sa sisig at ang marinate na spare ribs na kanyang iihawin at sasabawan at mga ricados na kanyang gagamitin. At syempre hindi mawawala ang konting inumin at ang hindi pwedeng mawala ang yelo at napabili rin ako dito ng aming memeryendahing tinapay at nagbahatid na nga kami kay tatay at may bitbit na nga siyang bangos na kanya daw sasabawan. Saan ka naman umaya? Ay. Don Pawalik. Perfect type. Yan o. Ah. Ang tawag dito, pre? Tingnan nyo, eto na. Sawa ko. Ito. Patay na naman ang gabi. Yun o, mga lods o. Dito kami sa Batu Ferry. Yan. Kaming dalawa ng kumpare ko yun o. Maliligo daw siya dahil ano na ako eh. Nag-online ano ako. Ng swimming. May ganun pala. Oo. Yung hindi face-to-face, online Hindi. swimming. Oo, gaganon ko lang ano. Ngayon, i-apply ko ngayon. Tingnan ko kung hindi ako malulunod. Ito, bago yun ah. Walang face-to-face. Nauna na nga naligo ang aking kumpare. Itatry niya daw yung natutunan niya sa online training. Mga tutorial kung paano magpalutang at mag-swimming. Katulad ng backstroke, butterfly at freestyle. Sabi ko dito ka banda sa malalim para magawa mo magpalutang at mag-floating. Pag naaral mo na nga ang magpalutang, madali ka na nga makakalangoy. Sabi ko nga sa kanya, doon tayo lumangoy. Paunahan tayo papunta doon. Langoy tayo doon. 1, 2, 3. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my head. Listen the way you touch me. I don't know much about love, but I keep on checking my phone. See when you're home or when you want me to pull up. But one and the same. You got me caught in the days. I love it when you say my name real slow. All my love is yours. Ang sarap nga maligo dito sa ilog. Tsak, pag mayroon kayong mga kasamang bata, mag-i-enjoy talaga sila dito. Huwag nga lang kayo magbababad ng masyado dahil talagang kikiligin ka talaga sa tindi ng lamig. Pag umahon ka nga sa tubig, sigurado sasalubog sa iyo ang malakas na hangin na nagpapanginig nga sa buong ang katawan. Hindi ko na nga kaya ang lamig kaya ako'y aahon na. Isa na lang talagang malupit na sisid at ayawan na. Kung gusto nyo nga rin maligo dito sa pinagliguan namin, lalagay ko na lang yung link nito sa comment section. Support naman ako mga lods. Pa-follow, like, and share. Is Hope Life say peace. Eh! Yun o. Wala ng tao. Yan ah.
Pauwi na naman kami. Ay, wala na. Ay, saka nagdadakilingan sino, tayo na. Yan. Pauwi na kami mga lods. Oo na. Mag-aalas 6 na nga na makaalis kami sa ilog. Diretso na nga uwi kami pabalik na Manila. Makatagos lang kami sa mga bayan at makarating na sa NLEX. Ito'y madali na. 3 to 4 hours nga ang target ko upang makarating na ng bahay. Nang makapagpahinga pa nga ako dahil bukas nga ay araw ng check-up ko. O siya, kita-kits na lang sa susunod kong i-upload na video. Pasupport ako mga lods, papalo, like and share. Is Hope Life say peace! Hey!